Now to these videos guys, gagawa tayo ng pattern. Polo pattern at saka pants. Gagawa tayo muna ng pattern. Tapos, kukuha ako ng video. Yung kunting tips lang kung paano gumawa ng polo. Polo at saka slacks na pang school uniform. Yan lang po sa ngayon. Guys, ito yung pattern guys na gagawin ko. Inuna ko yung polo guys. Ayan, kumuha ko ng L square. Ayun, meter stick pa muna. Kasi yung meter stick, ano yun pang guhit na pwedeng gagawin tang kita na tawag na construction line. Yan guys. Yun sa L square na yan, kailangan iskwalado yung ano mo, yung bawat guhit mo. Tapos, kailangan maayos yan. Yan. Tapos, dun sa sa opening ng liig, kailangan mayroon kayong sukat bawat isa. At yung sinukat na yan is kumuha ko ng sukat ng kanyang shoulder. Kaya parang hinighlight ko yan. Yan. Ayun, mayroon ng guhit. Yun, sa yan. 3 inches lang yung sa akin sa leeg. Tapos yun sa shoulder, mga 16. Tapos plus sa 17. Tapos yung down ko guys, bawat isa front. 2 inches yan yung down ko na front. Yung sa itaas naman is back. Kailangan talagang may down ko yan. It's kasi ganito. Pag magsuot yung babae, tapos walang down yung front, lumulubo doon sa likod, pangit talaga tingnan kahit lalaki kasi hindi pantay yung lawas, yung katawan ng tao. Yung sa yung sa babae malaki yung nila yung nasa harapan, tapos walang sa likod, kaya pag magsuot sila ng mga blouse lumulubo doon sa may likuran, sa may backside, kaya yan, reject yan. Pero sa akin naman talaga is more on front allowance. Ayun, may mga sekreto talaga to kung paano gumawa ng pattern. Merong mga technique kasi pag customize yan, pag makikita mo lang for the first time yung customer, alam mo na kung anong gagawin mo sa kanya. Kung marami ka ng experience sa pagtatahi, halimbawa sa pagtitilor, yun, kasi kung marunong ka na talaga sa pattern, alam mo na talaga, kabisado mo na lahat kung paano mo gagawin para maging tama yung sukat ng kanyang katawan na hindi ibabalik sa iyo at ipaparepair kasi parang hindi ko gusto yung fitting. Lang guys, hindi naman ako perfecto gumawa ng pattern at saka magtahi ako tapos isusukat ng customer. Hindi naman lahat na sinabi ng customer okay to. Pero madalas 1 to 100 guys, mga nandoon sa mga 95% maging tama yung ginagawa ko. Yung mga garments lang na alam ko, kasi merong mga iba yung customize na gumagawa sila ng ibang disenyo, iba-ibang style at saka iba-ibang pasikot-sikot yung tawag sa amin dito, yung iba-ibang arte-arte sa damit. Kaya hindi ako perfecto pero kaya kong gumaya kung ano yung nasa isip nila at i-drawing natin kung ano yung gusto nila. Ay kaya ko din gagawin yon. At saka dito sa ko, pwede rin akong magturo kung sino gusto sa akin magpaturo kahit online. Basta alam lang na yung yung L square. Kailangan talaga mag-aral ka muna sa sukat. Kasi importante yung sukat. Aanhin mo yung mga yung iba, gumagawa ng mga ready-made. Ayun guys, tapos na yung pulo ko. Yun, pants na yan. Kaya yung mga ginagamit ko na pattern, doon yan sa mga sublimation, yung mga waste na papel, yan, magagamit pa yan, marirecycle pa yan, magawa ko pa ng pattern. Yung mga papel, yan. Tapos, pwede kong i-recycle yan. Sayang naman kung itatapon lang. Sabi pa ng iba, daw, baka ma-stain yung fabric. Hindi naman. Kasi bawat gamit mo yan, pwede mo yung punasan kung dumidikit pa sa tela. Pero yun, ayan na. Tapos na yung pants ko. Kasi yung video na nakalagay doon, hindi na naputol yung paggawa ko ng pattern ng pants. Pero sige lang, sa susunod na video ko, ipapakita ko sa inyo. Meron lang, mag-comment lang kayo kung ano ba gustong pattern niyo para ko talaga, parang i-highlight ko at iklarong-klaro ko. Kasi ganito ako lang yung nag-video sa sarili ko. Wala naman akong tagakuha ng video, kaya ganun po yung nangyari. Ayan. Nagka-cut na ako guys. Pagkatapos nitong mag-cut ko, i-upload ko muna lang sa inyo, ipapakita ko muna ito kasi hindi kaya sa cellphone ko na hanggang sa pagtatahi at matapos at hanggang sa isusukat ng customer, kukunin ko yung video. Maliit lang yung storage ng phone ko guys at hindi kaya talaga kasi wala po akong, may GoPro ako dito pero dito kagaya ng mga GoPro na magaganda, yung mamahalin, yung sa akin mura lang, kaya hindi ko pa ginamit kasi baka hindi maliwanag tingnan, malabo, kaya ayun guys, yun na. Nakikita nyo naman yung pinakat ko, yun ang polo. Yung pakita ko lang kung yung mga ginagawa at kung sino pang may gusto dyan na magpagawa ng polo. Basta malapit lang diri sa amin at kayang-kaya ko lang yung ipapagawa niya. Why not? Hindi ko gagawin. Sa ngayon, lang.
tatrabahuin ko pa yung pulo na yan. Magtatahi ako. Siguro, kukuha ko ng video. Magtatahi ng pulo. At hanggang sa matapos, kasi hindi naman madali ang yung pagtatahi. Maabot ako sa 2 pulo yan. Maabot ako siguro sa mga 1 araw at overtime pa kasi may slack, may long sleeve pa. Ang daming gagawin. Ako lang lahat yun. Ako yung taga-pattern, taga-cut, at taga-tahi. Ayun. Kasi hindi madali talaga. Okay lang yung taga-tahi, madali lang yung taga-tahi. Pero ikaw pa yung mag-pattern. Tapos sa simulat, ikaw yung magsukat, mag-pattern, magtahi. Ang dami. Kaya yun. Ayan. Yan, dinudoble ko. Ay, meron pang kuyang, yun ba, tinatawag na patay tayo dun sa back. Mag-cut pa ko para sa pagtatahi na ipapakita ko nyo. Kung kaya ko hanggang sa doon, ipasusuot ng customer yan. Baka bukas, uwi kami. O ipapakita ko yun sa inyo. Kung komportable ba yung customer na nagsuot niyan. Kasi yung customer na nagsuot niyan, baka gusto niya medyo mas fit. Pero sabi ng ina, kasi estudyante yan eh. Pasok ka na. Kaya magtatahi ng mga uniform. Kaya simula na tayo sa pagtatahi ng mga uniform at meron pa dito mga nakabingbing na mga uniform na din na sinusukatan ko. Mga pang mga pang prep. Wala pang ito yung parang high school ata to. Yung ko. Tapos merong isa, grade 11 yung long sleeve na color white. Pero iba-ibang paralan. Kaya yun. Enjoy lang kayo sa panonood ng mga video ko kung magustuhan nyo. Baka makuryoso kayo kung paano ba gumawa ng pattern at paano magtatahi. Mag-comment lang kayo. Hanggang kaya ko kayong turuan kahit nasa malayo gagawin ko. Hanggang kaya kayong makinig at kung kaya ninyong tumingin kung alin ba yung mas klaro at hindi klaro na sa tingin niyo. Kasi medyo mag-utos lang ako siguro ng videohan mo ako ng maigi kasi may gustong may tumitingin kung paano gumagawa ng pattern. Kaya gagawin ko yun. Yan guys, natapos lang yung pag ng polo. Saka yung pants na naman. Yung pants na naman, yan, gugupitin ko na. Gugupitan ko muna. Kailangan talaga guys na magawa tayo ng pattern. Kasi pag direct into fabric ako, baka may makalimutan ako, magkamali tayo, nagupit na. Yung fabric naman talaga sa customer, iisa lang yan. Budget lang sa isang pantalon. Halimbawa, kung masira nyo yung fabric, wala na. Walang partial at walang trial. Kailangan, yun na yun. Pag kinakat mo, pag tinatahi mo, yun na yun. At mag-iingat ka talaga na hindi ka magkakamali. Kaya oras na magkakamali ka, ikaw yung magbabayad ng panapton niya. Ikaw pa yung bibili. Doble gastos ka na. Bukod sa mura lang yung lukat o mura lang yung babayaran mo. Ako, lumami patuloy kasi ikaw yung magbibili. Kaya talaga guys, kailangan always presence of mind. Kung nasa nasa work kayo, kailangan hindi ka magkakamali. Kasi sabihin mo, hindi tayo perfecto at hindi magkamali. Doon sa pagtatrabaho dito, pagka-cut, kailangan hindi ka magkakamali. Once kung magkakamali ka ng cut, damage talaga yung, damage talaga yung fabric ng customer. Kaya, yan. Malapit na matapos guys. Tapos sa sika na video ko, may part 2, papakita ko na sa inyo kung natapos ko na ba o hindi. Kaya huwag niyong kalimutan guys, subscribe yung YouTube channel ko, Ipir Mix Adventure. At subscribe naman sa inyo lahat at i-share at i-like nyo kung hanggang sa gusto nyo. Yan guys, mahanap ako matapos sa mga pantalon sa pagkukupit. Mamaya siguro mag-video na naman ako magtatahin ako sa mga pantalon saka sa kasones. Kasi kailangan tapusin ko ngayon araw to. Ayun na. Nagugupit muna ako ng pang-wristband talaga. Ayun na. Kaya salamat guys sa panonood dito sa munting channel ko. Yan, ipopromote ko yung munting channel ko. Huwag niyong kalimutan, pindutin, subscribe niyo ang Mix Adventure. Kaya, Ipir Mix Adventure. Yung kalimutan si Ipir. Simple lang yung mix lang kasi minsan kumakanta, minsan sumasayaw, at minsan kahit saan lugar pumunta, kahit tawag ko Mix Adventure. Yan. Ayun, tapos ko naggupit. Iba naman. Siguro yung long sleeve. Yan. Long sleeve na po guys. Yun, yung long sleeve na maputi. Tatlo. Nakita nyo na, tatlo yung nagagawa ko. Tapos ko itong magugupit ng long sleeve, papakita ko din sa inyo kasi andito lang yung nagpapatahi. Papakita ko talaga kung yung mga ginagawa ko ng pattern is tamang-tama ba. Hindi pwede yung guys. Alam niyo yung paggawa ng pattern, meron akong sinusunod na standard measurement bawat isa. Maliban sa customized measurement, merong mga standard measurement kung paano ba maging gumawa ng pocket, ilan bang down mula doon, pocket sleeve, ilan bang down sa itaas hanggang sa baba, yung sa armpit. Meron siyang mga standard. Saka halimbawa dito din sa pulo, may mga standard din na hindi na kailangan sinukat. Ilagyan mo lang ng standard na sukat para maging tama yung paggawa ng pattern. Yan.
Long sleeve yan. Iba yung ano yan, uniform pa rin yan kasi may necktie at saka long sleeve. Okay guys, huwag niyong kalimutan guys, i-subscribe yung ano ko, yung YouTube channel ko. Yan, patapos na yan. Matapos na yung ano ko, video ko. Tsaka, may pasensya na po, medyo mahina lang yung boses ko. Kasi natutulog ko yung isa at yun gumising na tinatawag ako. Kaya ano lang. Ayun. Hanggang sa matapos yun guys. Pag matapos na yan, meron pa isa sleep. Sleep yan. Pagkatapos ng sleep, ayun na. Sige, bye-bye hanggang sa susunod. Ayan, pagupit mo talaga. Yan. Ay, nako naman. Ayan, lagyan lang marking. Kasi gagamitin natin ang tronsal yan. Or that. Sige guys, bye-bye na.